Mga kasayan, Euro Racing 110, XRM 110, SYM bonus, Wave 100. Kadalasang sakit pagka hindi nagagamit at ini-stack ang ating motor. Ito siya kasayan, lalo na kung nauulanan pa. Karaniwang sakit. Yung in-stack na umaandar bago in-stack. Kahit mga Pantra, mga Rusi, Euro, mga TC125, ito siya kasayan natin na nyo. Siyempre, una natin titingnan yung kuryente. Yan, siya kasayan. Ibig sabihin, okay ang kuryente. Tapos, ang isusunod nyo, yung lagi natin ginagawa, karburador. Kadalasan, float valve talaga yung nagiging problema niya. O kaya naman, tubig. Ayan, ganyan, no? Ayan, pakita mo yung gasolina natin dyan. Pag dumami na yung tubig, wala na. Umandar man siya, patay agad. Ayan, no? O, dito, tutok tayo dito. Ang una natin gagawin, dito sa kabila ka. Bubuksan natin to. Kung meron siyang stock na gasolina. Tulad sa sa Macho, STMX 125. Ayan siya, ganyan, no. Parehas lang din. Walang tumutulong Tanggalin na natin. Ayan, wala. Open na yan, ha. Ayaw magpatanggal. Ayan. Wala pa rin lumalabas na gas. Ang gagawin natin dyan, etong tatanggalin natin isang tornilyo. Pagtanggal natin ng isang tornilyo, luwagan natin itong isa para ibabaliktad lang natin. Tapos ganito yung diskarte para buksan nyo lang dito. Tapos off. Tigas Pwede rito pwedeng ganito, pwede. Pagka yung tatanggal kayo ng bubuksan nyo lang to. Para ito, kumbaga sa pakababa na at matanggal pa. Ito, alisin natin to. Para hindi tumapon yung ating gas. Ayan ito yung yung o-ring niya Kung kakalimutan yung o-ring. Tapos testing natin kung may gasolina. Sana open natin Op, okay. Ayan Umapon na yung natin, yung gasolina. Sabihin, may gasolina rito, pero hindi umaabot dito sa baba. Tanggalin muna namin ito isang tornilyo, tapos babaliktad lang natin ito, hindi na natin siya babaklasin. Ito kasi natanggal natin isang tornilyo, tapos dito niluwagan lang natin. Ayan siya, niluwagan lang para siya makabaliktad. Tapos ito, niluwagan din natin para maihugot natin para pabaliktad na natin siya Merong gas na tumutulo sa kanya. Tapos ito yung dalawang tornilyo niya Sigurado yung float valve na naman yan. Ayun, matigas. Matigas yung tornilyuhan natin. Bali, ang gagawin natin yan, kailangan natin ng vice grip. Parehas matigas. Alisin na rin natin isang tornilyo. So, luluwagan namin ito ng vice grip. Pagka maluwag na yung dalawang tornilyo, tatay babalik. Bali, inipid natin siya ng vice grip para pabuksan natin yung tornilyo. Siya. Ayan, puro dumi. Kapal ng dumi niya kasi Saka, dapat maraming gas yan. Tapos ito yung niya, float valve
kadalasan nagkakaproblema. Titignan natin ngayon kung dumadalo yung gas. Para pumasok siya rito sa may ano, may eto dito. Ito yung dadaan, no? Yan sa butas na yan. Papunta rito. Linisin muna namin to. Yan. Linisin natin, tapos ito pala hindi katulad ng ano ng pantra, no. Ito, ang gawin natin, buksan na lang natin to. Sa pantra kasi itusok niyo lang, malalaman na natin kung dumidiretso yung gas eh. Ito kailangan pang ibalik uli itong ano, yung cap niya. Tanggal natin. Yun, okay, maluwag naman yung ano niyan. Maluwag naman yung ano niya, yung float valve niya. Ibig sabihin kasayan dito, naging problema nito, barado. Yung float valve, hindi naman siya nagkalawang. Wala naman dumi, oh. Malinis, oh. Sabihin, tutuloy yung gas niyan. Malamang na nagbarado lang siya sa sobrang dumi. Malinis na may ibabaw. Tatay pa rin natin pag nalinis natin. Tapos saka natin tatakip, tsaka natin bubuksan para makita nyo. Nilinisin muna namin. Ito kasayan pala, nilinis na rin natin ha. Nilinis na rin natin siya para malinis na yung pinaka-filter natin. Filter sa loob ng carb. Tapos pag ganito lang din yung pagbalik niyan. Huwag lang kailangan, hindi mawala yung yung O-ring, hindi siya malihis. Pasok mo natin siya. Vice grip lang din ang ginamit natin na pampaluwag sa kanya. Pwede naman to ng number 17. Kasi ito yung yung float valve natin ito yung makinis, dito lang siya sa pababa. Balik nyo lang yan. Kawit lang naman dito yung pag ipapasok. Napakasimple lang. Kung di naman madumi, hindi naman kailangan tanggalin. Pero mas maganda rin, checkin nyo rin siya. Tingnan nyo lang siya. Tatapat nyo lang dito. Yung natin na kailangan okay pa yung ating O-ring. Kasi pag dito okay, magtatagas naman yung ating karburador. Tapos, try muna natin siya. Dito sa kabila. Pabalik natin na ganito, tapos itornilyo natin yung dalawa. Ito kasi nalagay natin yung dalawang tornilyo. Tapos pagka inon natin siya, pagka niluwagan natin to, dapat tutulo na itong yung gasolina. Para pagka tinunilyo natin doon, nakapix na, automatic, okay na siya. Hindi na tayo madodoble yan. Yan siya kasaya. Pagka yung luma-luma na yung gasolina nyo, pwede nyo naman palitan na ng iba para mas maganda yung takbo. Ibig sabihin, dumadaloy na yung ating gas. Pwede natin siyang ibalik dito. Ibabalik na namin to dito.
Saan natin siya ulit test. Tara kasi na ibalik na natin, oh. Tsaka itong air cleaner niya na ibalik na rin natin. Tapos okay na yung gas natin, tumutulo na. Ibig sabihin dahil malakas ang kuryente, okay na yung gasolina, tumutulo na, under na yung motor natin. Ano yan? May halo pang tubig yung ano natin. Pa. Kung mapapalitan niyo yung gasolina, mas maganda para bago na rin yung gas, bagong linis yung carb, tapos bago na yung nasa tangke nyo. I-drain nyo na katulad ng ganito, ng ginagawa natin. Para mas malinis. Yan sa ano yan, sa TMX 125. Umaandar naman siya pero hindi siya magtuloy-tuloy. Hindi kagaya ngayon, nagtutuloy-tuloy na siya. Kadalasan sakit ka sa akin ng karburador ha. Dumudumi o nagbabara yung float valve ng ating karburador. Ito sakit to ng mga motor na dating umaandar tapos na-stuck lang. Automatic, gasolina, karburador. Dumumila yung karburador natin. Kasi malakas naman yung kuryente. XRM 110, XRM 125, Wave 100, SYM bonus, Rusi Yuri Wave Style, kahit anong motor na decarb, kahit Yamaha YTX, Badja, yan lang gagawin nyo kasahin. Punta lang kayo sana sa karburador at saka sa tangke, at saka sa mga fuel hose. Nandito lang mga kasayan, salamat sa panonood.